At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at naggagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat, at nakita ng Diyos na mabuti. Ang mga verses na ito ay tumutukoy sa paglikha ng Abrahamic God aka Sky Daddy sa kalupaan at katubigan. Naibigay ko na ang mga scientificong eksplanasyon ng pagkabuo ng mga anyong tubig. Dumako naman tayo sa anyong lupa. Ang anyong lupa tulad ng bundok, lambak at kapatagan ay hinubog ng kombinasyon ng mga panloob at panlabas na prosesong geological, kabilang ang aktibidad ng tectonic, pagsabog ng mga bulkan, pagguho at pagdeposito sa mahabang panahon na pinag-aralan ng mga geomorphologists. Gumagamit ang mga geomorphologists ng iba't ibang mga diskarte, kabilang ang remote sensing at GIS, upang maunawaan kung paano ang natural na puwersa tulad ng aktibidad ng tectonic, erosion at deposition, ganoon din ang mga aktibidad ng mga tao upang matukoy ang pagkakahubog ng mga ito. Lumipat tayo sa kabilang libro upang aking maipaliwanag. Here is the tectonic plates. Ang mga pulang guhit ay ang mga border ng mga plates, tulad nitong North American plate dito sa taas at South American plate naman sa baba. Ito yung sa Pilipinas, Philippine Sea Plate. Ang tanong, paano at bakit gumagalaw ang mga plates na ito? Ang explanation dyan ay ito, convection currents sa loob ng mundo ay may lower at upper mantle na mainit. Ito yung mga yon na nagpapagalaw sa lower and upper mantle ng divergent at convergent. Ito yung pagsasalubong ng mga plates na bumubuo sa mga bundok